Good morning guys! Welcome back to my channel. This is Gracious Tong Vlog. So ngayon guys ay last day po ng ating pagre-replace dito sa aking kapwa caregiver. So ngayon, nagpapakain po ako ng aking alaga for 2 days kasi replacer lang tayo. Meaning ng replacer, kung kailan yung kaibigan mo mag-o-off, kung may mga kaibigan kang caregivers na gustong mag-off, tapos ikaw ang tinatawag nilang mag-replace sa'yo, yun lang din. Pero guys, be aware po kayo ha, kasi dito po sa Malaysia guys, uso po yung nakawan ng trabaho. Yung kumbaga divers. Aray, ang hapdi. Mahapdi yung ano ko. Yung aking bogan guys. Kay kinakamot ko guys, nagka-rashes. So yeah, also po dito yung mga divers. So yung mga tao na sobrang desperado na po, alam nyo yung walang mga utang na loob. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera eh. Makan. Ayan, tinitingnan niya ako. Hi! Hi ba? Ha? Tada. Ambil video saja. So, uso po dito yung ano, tapos na po ako mag-coffee, uso po dito yung nakawa ng mga trabaho. Alam niyo yung lahat naman tayong mga Pilipino na kailangan talaga natin ng trabaho, lalo na yung mga marami tayong mga problema. Kasi wala namang mga kapwa natin, wala namang taong walang problema, oy. Diba? So, dyan lang muna ha. Hika muna tayo habang tinatapos ko yung breakfast ko. Kasi si Lola, ayan, sorry po. Magalaw yung ating camera, no? Ganyan. Kasi si Lola kumakain ng bagal. Kasi yung alaga dito, guys, ni Ate Claire ay masyadong, alam yun, mostly sa mga matatanda, laging nagunguya kahit wala namang laman ang bunganga. Ganon sila. Depende kasi yun sa mga sakit nila. Depende yun sa problema nila. So, yes, balik tayo sa topic na mag-ingat po talaga. Iwan ko lang, no, sa ibang bansa or sa ibang lugar. Kasi dito po, sa Kota Kinabalu guys, marami po ditong divers. Maraming mga kapwa natin na nang-aagaw ng mga trabaho sa kapwa nila, kapwa kababayan. Na example, kagaya ko, replacer lang ako ngayon kasi wala po akong permanenteng pasyente. Na, kumbaga, every month na akin talaga ba. So, ang nangyayari, replace lang talaga. So, yung iba kasi guys, sinusulsulan nila yung amo, sinasabihan nila yung amo na, tinatanong nila na, gano'n yung technique nila eh. Tinatanong nila, magkano ba yung sahod mo sa, kay ganito, na ako, hingi lang ako ng mura sa'yo, mas mababa. Ako na lang magbabantay, gano'n. Paalisin mo na si ano. Alam niyo, pangit yan, makakarma kayo. Kasi, nangyari yan din sa akin dati guys. May isa akong kakilala lang naman yun, hindi ko talaga kaibigan, so wala akong choice kasi. So pinapa-replace ko siya sa akin ng mga 2 days, siguro yung 3 days nung mayroon pa akong permanenteng alaga. Kasi nagkaroon po ako ng alaga guys na in almost 3 years inalagaan ko yon, yung lalaki. Malaki talaga yung sahod ko doon, malaki yung kinikita ko. Sa katunayan nga, nakapundar ako ng konti kahit papaano. Sandali lang guys ha, mag-post mo. Yeah. Ayan guys, nagkuha lang ako ng tissue. Pinagpawisan kasi ako. Sandali ha. Tapos, yeah, yun. Marami dito. Kaya, mga advice ko lang nung sa mga kapwa ng OFW, no, huwag kayong ganon. Kasi nakakarma tayo guys. Nakakarma talaga kayo guys. Ganyan naman talaga ang buhay. Minsan mayroon, minsan wala. Walang forever. Kaya ingat-ingat lang. Tapos, yun ang nangyayari. So ako dito, pag mag-replace ako, replace lang talaga. Huwag mong agawan kahit gaano pa yan kahit gaano ka pa kagaling kaysa sa nag-alaga sa pasyente na yan. Huwag mong lamangan, huwag kang mapagmataas. Kasi darating din ang time na makakarma ka. So dapat makontento ka kung anong meron sa'yo at ano yung opportunity na nandyan sa'yo. So ako, hintay lang talaga ako guys na magkaroon ako ng
buwanan na permanente ko ng alaga. So itong mga pasyente kasi, yung mga matatanda kasi, karamihan kasi dito na pinapaalagaan ay mga matatanda talaga. Babae, lalaki, bihira lang yung mayroon man naman ding mga disabled person, kagaya ng may mga Down syndrome, mga autism, na mga worse na talaga na hindi maalagaan ng mga magulang. Yung iba kasi nilalagay nila sa isang center. Kumbaga, maraming bata ba, marami na doon, minsan mga matatanda na ng mga Down syndrome. Ewan ko lang kung dati na-vlog ko ba yun dati. Parang na-vlog ko dati yung nagbigay kami ng mga tulong sa mga may mga kapansanan ng mga bata at matanda. Yun. Pero pag mayroon naman kasi karamihan din dito yung mga parents nila kagaya nito ng alaga ko ngayon. Sa bahay lang siya. Kumbaga, hihintay lang. Ganyan kung hanggang kailan na siya kukunin ng ating may kapal. So yeah. Tayong mga OFW guys, tayong mga overseas Filipino workers, dapat mag-ingat talaga tayo. Mag-ingat kasi ang kalaban natin is stress Stress, karamihan nga nade-depress dahil sa problema ng left and right, hindi nakayanan ng utak, hindi nakayanan ng kalungkutan, homesick, yan ang kalaban natin. Kahit nga ako kung tutuusin, nandito lang yung pamilya ko Nandito lang yung anak ko sa mismong lugar namin. Pero siyempre, kung wala ako sa bahay, hindi naman maiwasan natin na mag-worried tayo sa mga anak natin, sa bahay, sa asawa. Ayan. So, mag-worried tayo kasi hindi naman yung sila, hindi sa lahat ng panahon malakas. Minsan, nagkasakit din sila. Minsan, may mga problema din sila. Kagaya ng asawa ko, guys. Sabihin na lang natin yung asawa ko, hindi talaga yun siya perwisyo sa akin. Hindi yun pasaway sa akin. Yung stress ko lang talaga sa asawa ko na yan, malakas manigarilyo. Pero, ang hirap kasi mula nung nagkakilala kami, ang hirap na po niyang kontrolin. Kumbaga, naging addict na po siya sa ganun. Pero, dahil nagkaedad na, nag-worried ako. Nag-worried ako, guys. Kasi minsan, pag wala ako sa bahay, guys, walang sumasaway sa kanya. Masyado siyang mabilis mag-UC. Kaya, lagi ko siyang pinapanood sa CCTV. Tapos, pinagsabihan ko siya na control din. Matigas din talaga ang ulo, guys. Kaya ang hirap talaga. So, hindi ko maiwasan na kahit ilang araw lang ako nasa labas or kung nagtrabaho ako sa ibang tao, sa ibang bahay, hindi ko maiwasan na ma-stress ako, ma-depress ako, ma-worried ako, ganun. Nandun pa rin yung pakiramdam kahit malapit lang yung pamilya mo dito. So, how much more na lang sa mga OFW na malayo talaga sa pamilya nila. Diba na hindi basta-basta makauwi. Diba? So, I feel you guys. So, hindi naman talaga, maliban na lang yung mga malalakas ang loob na kaya nilang, bahala na lang kayo dyan, pinapadalhan ko naman kayo ng pera Hindi kasi ganun guys, hindi ganun. Ang hirap din kaya. Ako kahit pamilyado na ako guys, nag-worried ako sa mga kapatid ko sa Pilipinas, sa mga pamangkin ko. Kasi siyempre, sino ba namang kapatid na gusto na magkahirap-hirap yung mga kapatid? Natutuwa lang talaga ako pag narinig ko may mga good news sila, may mga ibabalita nila sa akin na ganito yung mga achievement nila. Natutuwa ako kahit paano naging part ako ng buhay nila. Kahit paano na sa panahon na kailangan nila ng tulong, may naitulong ako. Ganun. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon mayroon ka Mayroon ka lalo na pamilyado kang tao. Nakagaya ko kasi mayroong problema din ako dito, may mga pangarap din ako sa anak ko. May mga pangarap din ako na kailangan nandiyan yung pagiging nanay ko, nandiyan yung pagiging magulang ko na kailangan magsikap ako, magsumip, bahala na, magtiis ako para may future, para may makain yung mga anak ko. Kasi mahirap talaga pag sa asawa ka lang umaasa, naku, isang katawan lang ang asahan nyo guys, tapos sa panahon ngayon, sobrang mahal ang mga bilihin. Hay, mga bills pa. Kasi kahit nga mga mayayaman guys, nauubusan ng pera. No? Tayo pa kaya, na walang ipon. Ang bilis pa naubos ang pera. Ang pera, ang hirap hulihin. Ang hirap hulihin, ang bilis bitawan. Yan, ang katotohanan. Tumatanda na tayo. Nagkakaedad na rin ako. Yung asawa ko din. Lalo na yung asawa ko. Nagkakaedad na. Hindi na mga malalakas ang buto. So, kumbaga, ako kasi, ginagawa ko naman lahat. Kagaya ng pagpa-part-time ng mga massage. Hindi ko talaga kaya, guys. Nabibinat ako.
So, yung kitaan kasi sa massage, masyadong, pag hindi ka sanay, mahirap. Kasi gamit mo yung katawan mo eh. Sarili mong lakas. Ako kasi guys, pag ako guys, mabilis akong malamigan. At saka, ano yan, yung mabilis akong mabinat. Ganun, hindi ako pwedeng maggamit ng puwersa. Dahil mayroon po akong maintenance, mayroon po akong diabetic type 2. So, inheritance po namin yun, may maintenance pa ako. So, ingatan natin yung ating mga sarili. Huwag tayong matakot na mag-inom ng maintenance, ganun, mag-consult sa doktor, kasi malay natin, mahaba po yung buhay natin. So, yeah, yan lang muna yung ating ngayon, yung ating vlog. Chika-chika lang muna, mag-ingat po talaga ang lahat, lalo na yung mga, natin, mga kapwa, yung mga nanonood dyan. Don't forget naman to like and subscribe guys. Kasi isi-share ko dito sa buhay, sa Kuta Kinabalu guys kung ano. Pero sana po guys, matawagan na po ako. Meron na po kasi akong contact na naghanap po sila ng caregiver na stay-in. So, ngayon, naghihintay pa rin ako ng reply kasi kinausap ko na sila. Tinatanong nila ako kung magkano yung rate ko monthly or per day. Sa ngayon kasi mahal na talaga, pero kung tutuusin guys, mura na yung hingi ko, sana tumawag. Pero hindi natin ma-place lahat kasi gaya ng sinasabi ko, lahat po naghihirap ngayong panahon na to. Okay? So, ayan. 1 hour na. 1 hour na kumakain yung aking alaga dito. Hindi pa rin nakatapos, hindi pa nangalahati. Ang bagal talaga, laging kumukunya. Ay, Joyset! Cepat. Ya. Kamu tengok. Natitingin daw siya. Pak Joseph. Makan. Ay, nako. So, guys, sana ipag-pray nyo ako guys, sana makapagtrabaho na ako ng monthly. Kasi mahirap po talaga pag wala kang may ambag sa mister mo, wala kang pera, mahirap. Pero yeah, sa awa ng Diyos, kahit pa kunti-kunti lang, nakakaraos naman din. Pero yes, I'm still hoping na sana magkakaroon po ako ng permanenteng alaga. Kasi every end of the month, mayroon ka ng masasahod. So, mayroon ka ng makatulong ka na, mayroon ka magagamit. Pero pag ganito kasi, pag replace lang guys, pang lang yan, pang kain, pangbili ng mga skincare. Minsan nga, hindi na tayo maka-afford. Kaya minsan rumarakit din. Ganun lang katotohanan ng mga buhay OFW. Kaya, sa mga nandyan sa Pilipinas na akala nila hayahay ang pagiging OFW guys, mali po kayo guys. Alam niyo, para sa akin na mas hayahay yung kasama yung mga anak mo, kasama yung pamilya mo, sa hirap at ginhawa kasama mo sila doon, masarap dito. Pero pag ikaw bilang ina, bilang kapatid, maiwan mo yung mga mahal mo sa buhay, tapos biglang may mga naramdaman sila, at kahit ikaw guys, madidepress ka. Kaya hindi pwede dito ang mga mahina talaga ang loob. Kagaya ng trabaho namin na mga caregiver na nagpupunas kami ng mga mga lagnay, kung sa Bisaya pa basta yun, mahirap. Mahirap po yung pag hindi ka talaga palatiis, yun, nako, mahirap. Huwag mo na lang subukan, pero pag willing mo naman subukan, why not? Try. Ganoon talaga ang buhay dito, yung katotohanan po talaga. So, at this time guys, wala akong kasama, yung alaga ko lang. Depende kasi yan sa mga depende kasi yan pag sa binabantayan mo. Mostly kasi may kasama mo lang, yung alaga mo lang, ganun. So, marami din dito, mga helper, nagtitiis na lang sila sa trabaho nila kahit mura ang sahod. Kasi, hanggat kaya sila sahuran ng kanilang employer, go pa rin, pero mura. Yung sahod nila, pag tumataas ang rate, nasa 20k lang monthly. Pero ang caregivers kasi guys, nasa 40k above ang monthly. So, kalahati din. So, minsan nga. Pero mahirap din kasi, yung caregiver kasi guys, ay hindi po siya permanente. Kasi yung mga alaga mo, pag mawala na yan, pag kinukuha na yan ni God, wala ka na rin babantayan, maghanap ka na naman. Pero yung helper, all around helper ka, or ano pa yan,
Mura lang sahod, nasa 1 to above, 1 to 2,000 lang pesos, ringgit. Pero pag sa pera natin yan, 20 to 25 lang, 18 to 25, ganun, depende sa rate talaga. 18 to 25 pesos lang, ganun. So mga kapwa, mga OFW, no, kung balak nyo magpunta, siguraduhin nyo lang talaga na malakas kayo. Kaya ninyong kontrolin yung sarili ninyo sa mga ano, yung mga pagsubok, kagaya ng homesick kayo, problema kayo, kasi mahirap guys. Yung iba kasi hindi nila naranasan, kaya basa-basa na lang sila makapag-judge, no? Hindi nila naranasan na mahina pala yung loob, yan, pero hindi natin mapipilit. Minsan nga sabihin ko na lang sarili ko, ayaw ko na, gusto ko na lang sa bahay na lang ako. Gusto ko yung mag-ama ko na lang ang inalagaan ko. Pero guys, I'm getting older na. So gusto ko po, bago man lang ako maubusan ng lakas, at least may kunti akong ipon. So yun ang goal ko talaga, kasi naubos na po. At hindi mo na ako mag-uwi-uwi sa Pilipinas guys pag hindi importante. At isa din yan ang dahilan kung bakit gusto kong may sarili akong income. Marami nga nagsasabi, bakit ka pa nagtatrabaho? As Chinese na mga asawa mo. Hay, Diyos ko guys, alisin nyo yan sa utak ninyo na porkit foreigner yung asawa mo, ibang lahi yung asawa mo, mayaman na. Hello? Tao din yan sila guys. Hindi yan mga alien o mga robot. Nagsikap yan. Hindi yan pinanganak sa mundo na may kasamang gold at pera. Pag hindi yan sila kumikilos, patay din yan kagaya natin. Maswerte ka na lang kung yung napangasawa mo ay marami ng mga negosyo. I mean, may stable na nakita, may stable na ipon, may mga malaking ipon na. Pero guys, mauubos talaga ang pera guys, kahit gaano kadami. Kahit bilyones ba yung pera mo na yan, mauubos din talaga. Kaya, tiwala lang talaga sa Panginoon guys. Basta ganun lang talaga ang buhay. At saka, just go with the flow in life. Kasi, hindi naman natin hawak ang buhay natin guys. God lang may alam. Kaya, ano lang, dapat tipagan pa. No? Kasi ako, isa na rin ako sa mga biktima, sa mga masasamang loob guys. Yung mga scammer, yung mga, ano pa ba yan, mga, basta. Mahirap i-explain. So, mag-move on ako dyan kasi pa-stress ako. Alam nyo, manghinayang ka sana kung hindi man lang sana ninakaw ni ato, ni ano, ng ganito, ng ganyan, hindi man lang nawala, hindi man lang na-scam. Siguro marami na akong pera ngayon, marami na akong ipon. Oo, totoo po yan. Pero, alam nyo kung bakit nangyari yun? Sinusubukan tayo ng God. Yun lang ang nilagay ko sa utak ko guys na. Siguro sinusubukan lang ako ng Panginoon para mas lalo akong lumalakas sa mga pagsubok. Actually, sa mundong ito guys, wala namang ibang importante eh. Hindi ka naman makakilos talaga pag wala kang pera. Kapag wala kang pera guys, nako, para kang lantang dahon guys, na wala nang pumapansin sa'yo. Kahit pagbili ng ulam, hindi mo na mabili. Kahit pagbili ng bigas, mahirapan ka na. Ako guys, pag kunti na lang talaga yung, minsan wala na akong pera guys, na-stress na ako dyan. Hindi na ako makastay ng bahay. Kung ano-ano na lang iniisip ko. So, ayaw kong masobrahan sa kaisip. So, minsan nagdasal talaga ako na, Lord, bigyan mo naman ako ng sign or opportunity na sana po malagpasan ko ang lahat ng ito. Sana po magkaroon ulit ako ng magandang oportunidad na magkaroon ako ng source of income. Ganun, habang malakas pa po ako, kasi alam ko naman na hindi permanente yung ating lakas. Ganun na yung may anak pa akong, mga anak ko guys, 2 guys, ay lahat po ay dependent pa talaga. So, masaya na siguro ako guys pag may sarili na silang income at ako naman may ipon. Ganun naman talaga yung mga goal natin sa buhay bilang mga magulang. Talaga natin kahit papaano hindi tayo mahirapan, lalo na sa pagkain. So yeah guys, hanggang dito na lang muna yung aking vlog for today. Update lang at sikahan muna tayo. So laban lang mga OFW kasi hindi natin alam talaga. May mga sakuna na madarating sa buhay natin, kaya laban lang at mag-ingat sa trabaho at huwag masyadong greedy. Okay? So, don't forget to subscribe dyan. Don't forget to like and share. Kung mayroon kayong natutunan, please comment below para naman ma-shout out ko kayo guys sa mga susunod nating mga video. Thank you so much.
With love, Gracious tong vlog. Bye-bye.